Okay, good morning. Kung ba talaga pag kayo napupuri kay Lord, parang lahat ng attention mo, iniisip mo, pag nagpupuri ka sa awit, pinofocus mo kay Lord. So, eventually, kapag ka nagpo-focus yung mindset mo kay Lord, ang nangyayari, parang pansamantala mong nalilimutan muna yung mga pinagdadaanan mo, yung mga struggle mo, yung mga problema mo. Kasi, kinukuha mo lahat yung attention mo patungo sa pag-magnify at pagpuri ng ating Panginoon. So, ano po ang gusto kong i-point out dito? God's plan, God's purpose in your life is much better para ma-offset o doon sa mga problema natin. Kumbaga, by focusing our minds in worshiping the Lord, kumbaga kahit pa paano ma-offset man niya yung mga iniisip mo, yung mga anxiety mo. And eventually, actually, sa totoo lang, pagka nag-focus ka kay Lord at humingiling ka kay Lord, by faith, ako naniniwala, kayang solusyonan ng Panginoon yung mga problema mo yung mga anxiety mo sa buhay. So ito yung title ng ating mensahe ngayon. Merong kinalaman sa sinasabi ko. Winning during unfavorable conditions. Ayan, Pwede ba tayong manalo, maging successful, maging victorious, kahit na ang condition mo at ang sitwasyon mo sa buhay unfavorable? Pag sinabing unfavorable, pwede ka bang manalo kahit dehado ka? Pwede ka bang maging successful kahit wala kang resources? Pwede ka bang maging victorious kahit na puro adversities yung situation mo, kahit na mahirap ang pinagdadaanan mo? Actually, karamihan ng maraming tao, kapag ka nakaka-experience na ng difficulties and severe adversities in life, most of them nag-i-stop na sa pag-push para sila ay maging victorious at manalo sa laban ng buhay nila. Tingnan natin ito mga sinabi ko rito, church. Ito, naniniwala mo ba kayo dito? Ayan, Ang problema ay nakakapanghina. Totoo yan. Pagka ikay problemado, parang ayaw mo na ituloy. Pagka isang tao nanghina, maaring nanghina ang spiritual, nanghina ang kalusugan, and especially nanghina ang bulsa, kapatid. Lahat ng mga gagawin yan, lahat yan manghihina. Lahat yan babagsak. Kumbaga parang, ayoko na to. Quit na ako. Bakit? May pinagdadaanan Ayoko na to. Bakit? Ang hirap wala na akong pera, wala na akong resources Ito pa, minsan, madalas sinasabi, quit muna ako sa ministry. Bakit? Wala na akong trabaho Quit muna ako sa worship team. Ang laki na pinagdadaanan ko Church, sa totoo lang, tama po ba na maging dahilan ang problema to quit serving to the Lord? Tama po bang maging dahilan ang problema at ang panghihina para mag-stop tayo sa pagpurso ng ating mga plans and goals in life? Sa tingin ko po, church, merong mga tao na kung sakaling dumating ang problema, they are able to turn their situations upside down and able to cover their problems and even becoming victorious in life. Marami akong sitwasyon na nakikita ganyan. Kaya ito, sa isang basketball team, tambak na, first quarter, second quarter, lumaki tambak. Pagdating ng third quarter na, paliit ang tambak. Pagdating ng fourth quarter, grabe, clutch time, nanalo pa. Maraming situations na ganyan sa sports at maging sa buhay ng mga tao, kasunod na buhay ng mga tao, marami akong nakikita na exile sa malayong bansa, nung pag-uwi ng Pilipinas, mayaman na. Umalis sa Pilipinas, alipin siya, pagbalik niya, business owner na. Maraming mga kwento ganyan. Pero ang nakakalungkot, mas maraming kwento kapag tinamaan ng problema, nag-i-stop, nangihina. Ayan So, agree ba kayo ito? Ang problema ay nakakapanghina. Agree tayo dyan. Pero sana, pagtapos ng mensahe natin ngayon, sana mabaliktad dyan. Sana mamaya, paglabas natin sa pintuang yan. Hindi. Ang problema ay nakakapagpalakas pala. Ayan. Parang pinaniniwala. Ayan. Mamaya pag-pray ko, dumami sana ang problema nyo para lumakas kayo. Ayan. Ito, pangalawang statement. Hindi lang ang problema nakakapanghina. Ito po. Ang problema ay nakakawala at nakakapagpawala.
Naniniwala po ba kayo dyan? O. Nasaan na si sister? Bakit hindi na umaatin? Daming problema sa buhay. Ayan, hindi na umaatin sa church. Nasaan na si brother ganito? Bakit hindi na nakaka-atin? Dahil binabayaran niya. Hindi na struggle sa buhay. O, ayan. Bakit si, dito nakikita nagbaback up? Ano na, imbis na mag-back up, nagbaback out na. Ayan. Kasi, may problema sa buhay Ayan, tama, di ba? Ang problema ay nakakawala. Kuminsan, ang problema nakakapagpawala. Ayan, pagka-problemado ka at wala ka ng solusyon na ginagawa mo, hindi lang sa ikaw ay nawawala, nagwawala ka na. Tama mo ba? Ayan, Minsan, meron sa lalaki gumagawa ng ginagawa niya kanya sirang electric pan. Hindi ka maayos-ayos, hindi ka makita yung tornilyo. Sa sobrang inis niya, kinuha niya yung martilyo, pinag-martilyo na lang yung kanyang electric pan. Ayan, nagwawala kasi hindi na masolusyonan yung kanyang problema. Sino dito yung ganito, Yung bang, kapag ka nakaka-experience ka na ng matinding problema at intense opposition and adversities sa buhay mo, ang ginagawa mo, sinisira mo na lang yung dapat mong tapusin. Tama mo ba, mga kapatid? Sino dito yung estudyante, gumagawa ka ng thesis, hindi ma-approve ng teacher, ang ginawa mo, pinulit mo sa harapan na lang niya. Ayan. Nainis ka. Sinudog mo sa harapan niya. Kasi hindi mo maayos-ayos Pero sino naman dito, yung bang gumawa ka ng thesis, kahit na sa kabila na hindi ma-approve at ang daming corrections and ang daming wrong grammars, pero dahil sa sineryoso mo, inayos mo, grabe, naging mataas pa ang iyong grade. Ayan, Pwede ba mamaya, kapatid, balik na rin natin itong statement na ito. Ang problema, ayan, ay hindi nakakawala at nakakapagpawala. Ayan. Ang problema ay nakakapagpalakas, nakakapagpanatili sa ating paglilingkod kay Lord. Ngayon, ang goal and purpose ng ating mensahe ngayon? Ang goal and purpose ko ngayon is encourage you and strengthen you na sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, mas lalo pa tayong kumapit maglingkod kay Lord. Na hindi dahilan ang problema to quit, to give up, and to cancel all of our ministries. Na hindi pwede maging dahilan na yung pagkakaroon mo ng personal problems in life, personal struggles sa school, quit ka sa ministry. Kasi ako naniniwala, itong babasahin nating verse, matindi ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon ngayon. Tingnan natin yung Jeremiah 29, verse 4 hanggang 13. And ang problema kasi ng maraming Christian ngayon, ang favorite na nila yung verse 11 Pero tingnan natin itong kabuuan ito. Ayan, This is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says to all the captives He has exiled to Babylon from Jerusalem. May mensahe ang Panginoon sa mga Israelita. Anong kaso ng mga Israelites? They were exile. Ayan. Tingnan natin yung definition ng exile dyan sa outline. Ayan. Tingnan natin yung definition ng exile. Ano ang meaning ng exile? Ayan. Exile, it means absence from home country. Ayan, Parang yung dati nating Pangulo na exile. Ayan, inalis siya sa Pilipinas, dinala siya sa The Hague, sa Netherlands. Alam niyo ba, church, kahit na narito tayo sa sariling bansa natin, most of us, if we got problems in life, paano na rin tayo na-exile? Most of us, kapag unfavorable yung situations mo in life, wala kang resources, wala kang finances, wala kang materials para i-build yung something, ang feeling mo, exile ka. You are powerless. Ayan. You are what? You are useless kasi exile ka na Hindi mo magawa yung purpose mo, hindi ka makapag-enjoy kasi unfavorable yung iyong condition. So, ang issue na exile is absence from home country. Pero ito ang point. Bagaman narito tayo sa bansang Pilipinas natin, we felt exile kasi nga because of lack of resources, because of problems in life, because of struggle in life, because of financial difficulties. Exile tayo. Kapatid, pag sinabing exile, hindi mo magawa yung trabaho mo kasi wala ka sa comfort zone mo. Wala ka sa favorable condition mo. May mga tao sa kalang magaling pagka ang condition favorable. Pero dapat may mga tao mas gumagaling kahit na nasa unfavorable yung situations nila. So kagaya nito mga Israelites na to, sinintensya sila ng Panginoon to be exiled in Babylon for ilang years? For 70 years. Ito na, balik tayo ito, Sa
verse 5, ito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, ang sitwasyon ng mga Israelites, nasaan sila? Nasa Babylon. Wala sila sa promised land, wala sila sa kanilang lupang hinirang, they were exiled. So gawin mo, para silang squatter, para silang alien, para silang alipin sa ibang lugar. Pero ano ang plano ng Panginoon? Ito ang sabi ng Panginoon. Build homes and plan to stay. Lord, hindi mo pinaalis na nga kami sa sarili namin lupa. Di ba dapat pagka pinaalis ka sa sarili lupa mo, mangungupahan ka lang. Hindi ka gagawa ng bahay dyan. Dapat magre-rent ka na lang. Dapat sabi ng Panginoon, rent some apartments and plan for temporary stay. Dapat ito ng verse eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi. 70 years kayo dyan, guys, sa Babylonia, build homes and plan to stay. Pangalawa, ito, plant gardens. Magtanim-tanim kayo and eat the food they produce. Pero pagtatanunan mo kami, tapos pag namuha, kakainin ka. Sige, mukhang makatentano mo kahit na unfavorable yung condition, kahit na mahirap ang situation, ano sabi ng Panginoon, you have to build, you have to produce. Ayan, yung sunod, so verse 6, marry and have children. Ayan. Then find spouses for them so that you may have many grandchildren. Multiply and do not dwindle away. Lord, luruin mo, unfavorable na nga yung condition ko. Pinag-aasama mo ba ako? Pinag-aanak mo ba ako, Lord? Pinakaraan mo pa kami. Ayan, ano ibig sabihin itong verse na ito, kapatid? Baka naman kasi ibang kabataan na ibig sabihin nito, baka mamaya mamisinterpret nito, baka mamaya sabihin nyo, nakalagay pala sa Jeremiah 29:6, kapag ka-unfavorable yung condition ko, kunyari wala akong condition. Pwede pala mag-stop na ako sa pag-aaral, mag-asawa na lang daw ako sa verse eh. Hindi na ibig sabihin niya, baka mamaya sabihin nyo, nag-stop ako sa pag-aaral, mag-aasawa na lang ako. Hindi na ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin, kahit na unfavorable yung condition mo, ituloy nyo yung plan nyo sa buhay. Magtayo kayo pamilya nyo. Magkasama kayo. Alam nyo ako, kahit nung kinasal ako noong 2012, kahit wala akong pera, kahit na yung mapapangasawa ko, kukunti rin ng pera, alam nyo, tinulitan ko kasal namin eh. Wala kaming wedding coordinator, wala kaming mga musician, wala kaming mga gamit. Alam nyo, lahat ng pinagastos mo sa kasal namin, donation, mga kapatid. Donation. Ayan, lahat ng mga kumanta, taga-worship team, yung nag-host, yan, sila Ate Rose, may dami nag-volunteer at tumulong sa aming kasal. Ayan, ganyan na rin dapat ang gawin ninyo. Huwag nyo lang antayin na maging favorable yung condition nyo para mag-asawa kayo. Just go for it. Ayan. Sabi sa verse 7 ng Panginoon, ito lang, and work for the peace and prosperity of the city where I send you into exile. Ano sabi ng Panginoon? Makipag-cooperate kayo doon sa pamahalaan na namumuno sa lugar na kung saan pinalayas ko kayo. Pina-exile ko kayo. Ayan. Pinaalis ko kayo sa bahay ni Kuya. Ayan, And then ito, pray to the Lord for its welfare will determine your welfare. Masabi ng Panginoon, pag-pray nyo, kasi yung kapakanan nila, yun din ang magdidikta ng kapakanan ninyo. Kung ano magiging kapakanan ng Babylon, yan din ang mangyayari sa inyo. Yan. In verse 8, yan, this is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel says, do not let your prophets and fortune tellers who are with you in the land of Babylon trick you. Do not listen to their dreams. Ayan. Huwag kayong magpapabudol doon sa mga peking propeta at mga manguhula dyan sa foreign land, sa Babylon, sabi ng Panginoon. And then in verse 9, because they are telling you lies in my name and I have not sent them, says the Lord. Kasi mga sinungaling yan. Kaya hindi ko sila sinend para sa inyo. And then in verse 10, this is what the Lord says, you will be in Babylon for 7 years. Nakita niyo yung sitwasyon nila? Nakita niyo yung sentensya nila? Ilang taon? 70 years. So tuloy mo, kunyari, 80 ka, na-exile ka, grabe 70 years. Ilan yung 150 para ka makabalik. Okay. Yung 80 ka, tapos sabi natin 30 years, yung sentence, mahirap ka na makabalik na buhay sa Pilipinas nun eh. Kapatid eh, no? Pero ito pa kaya, mga kapatid, ang sabi lang ng Panginoon, hindi, ituloy nyo lang. Ituloy
Ituloy nyo lang, sige, no? 70 years. Pero ang sabi pa niya karon to, but then I will come and do for you all the good things I have promised, and I will bring you home again. O yun naman pala, makaka-uwi ka naman pala pa, basta ano lang nagsabi, no? Ito maganda yung favorite natin lahat, yung verse 11. Ayan, no? Pagkita natin, isa itong verse 11 ito, marami makikita nakalagay sa ano eh. Nakalagay na, ginawang sticker, nakalagay sa harapan ng motor, nakalagay sa windshield ng kotse, nakalagay sa kwarto. Kaya kung minsan, ayan pa yung ano eh, ayan pa yung home screen ng ano eh, ng cellphone nila eh. Ayan, no? For I know the plans, actually minsan nakikita ko damit pa nga eh. For I know the plans I have for you. Sino nagsabi? Says the Lord. Ayan. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Sige, masaya natin yung karugtong. In those days, when you pray, I will listen. 12. Okay. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Ang ganda ng verse. Sana church, wag lang natin kuhanin yung magandang verse, yung verse 11. Ang dami kasing Christian, pag nagbabasa ng Bible, pinipili lang eh. Ano? Pinipili lang yung gusto nilang kunin eh. Tapos yung ayaw nila, aalisin na nila. Kung baga parang ito, hinagilang kanilong ng chapso, yung gulay. Ang pinipili mo lang, yung karne, yung itlog ng pugo, yung gulay, hindi mo na kinakain, kapatid eh. Ano, yung verse 11 na lang kinukuha mo eh. Ayaw mo kuhanin yung seek the Lord, yung pray, ayaw mo natin kuhanin yung build, ayaw natin kuhanin yung produce, ayaw natin kuhanin yung ano, yung multiply, kapatid. Ano? Okay, dito po sa binasa natin maraming verses, ay Jeremiah 29, verses 4 hanggang 13. Yung pinaka-heart talaga ng buong chapter na ito, yung verse 11. Pero bago mo makuha yung verse 11, merong mga verbs na nabanggit ang Panginoon na pinapagawa para ibigay niya sa iyo yung verse 11. Ano yung bibigay niyang verse 11? Meron akong plano sa inyo, plans not to harm you but to prosper you. Yung sabi ng Panginoon. So if you want that something good will happen on you, that something, or that prosperity will come upon you, kailangan gawin mo yung sinabi ng Panginoon na mga action words, na mga verbs. Ano yung pinapagawa ng Panginoon sa mga Israelites during their sentence na 70 years in the land of Babylon? Kung maalala nyo, may pinapagawa sa Lord eh. Number 1, ito po, build. Okay, build. Pastor, build. Unfavorable ang condition ko, hindi magandang nangyayari sa akin. Wala akong pondo, wala akong budget, wala akong materialis, pinagpapagawa pa ako ni Lord. Pwede ba yan, kapatid? Minsan, ang nakikita natin yung problema eh. Lord, pinagkagawa mo ako, wala akong materialis. Lord, pinapagawa mo kami dito, hindi ka namin sariling lote itong pagtatayuan namin ng bahay. Ang sabi ng Panginoon, Jay, basta mag-build ka dyan. Alam ni church, ang dami mga bagay ang nabuo because of adversities and problems. Na-invento, kapatid, ang eroplano kasi at ang mga transportation kasi ang bagal ng paglalakad at hindi na kontento ang tao sa takbo ng kabayo during that time. So ano ginawa? Na-invento ni Ford yung sasakyan, yung Wright Brothers pa yun sa aeroplano, na-invento nila. Nakita nyo, inventions exist from problems. Solution exists from problems. Kapatid. So anong problema ng Israel? Nasa foreign land kami, wala kaming bahay, wala kaming materialis, we are exiled. Ang sabi ng Panginoon, okay, build. Yung problema mo, gawa natin ng solusyon. Build. Anong problema natin ngayon, kapatid? Wala akong pera, wala akong pangmatrikula, wala akong negosyo, wala akong puhunan, pero sabi ng Panginoon sa iyo, sige, build. Nakita nyo to, church? Yung bang kahit wala ka na, pero kahit ng Panginoon, na pagawin ka kasi powerful siya. Actually, makakagawa tayo hindi sa sariling sikap, lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. We are able to build something not simply because of our own resources and power, but because of God's power and providence sa buhay natin, kapatid. O, tama po ba? So, kaya mong mag-build kahit wala, kapatid, kasi ang magbibigay si Lord. No? So, ito, dami natin problema. Dami kong busy ako sa trabaho, busy ako sa ano. Hindi, build mo yung cell group mo.
I-build mo yung disciples mo. I-build mo yung team mo. I-build mo yung mga pinapagawa sa'yo. Ito, mga estudyante, ang dami kong problema sa school, ang dami kong busy schedules. Hindi, i-build mo yung thesis na pinapagawa sa'yo. I-build mo yung project mo. I-build mo yung lahat ng mga requirements na pinapagawa sa'yo. Continue to build, kapatid. Alam mo, may mga students, hindi makapagpasok, hindi makapag-aral, hindi makapag-continue ng pag-aaral kasi walang pera, walang matrikula. Sabi ng Panginoon, continue building. You know, mag-sideline ka. No? Mag-work work from home, mag-working student ka. Ano? Go for it. Build something. Oh. Ano yung pangalawa na pinapagawa ng Panginoon sa atin? Balikan na natin yung verse na yun. Ayan. Aside from mag-build tayo, ito. Sunod. Using the verse, plant gardens, eat the food they produce. Ayan. Ano yung sunod? Produce something. Yung una, build. Yung pangalawa, pinapaproduce ka ng ating Panginoon. Ano? Kahapon, dedication ng pamangkin ni Brother Marnel. Hindi ko na pinapunta si Alvin kasi parang busy yata sa work to. Ayaw ko naman pag-absent. Sige, Bin, kaya na namin yan. Ako si Kuya Ricky, at saka dyan naman si Marnel. Kasi si Alvin, lahat ng mga technicalities dito sa church, siya may hawak. Siya may hawak ng projector, siya may hawak ng ilaw, pati yung mic, siya lang nakakapag-operate yan. Ako, ang alam ko lang yung operate dito sa church, yung aircon lang, tsaka yung electric fan, mga kapatid. So, alam lahat ni Alvin yan. Pero, Bin, sige, kahit di ka na magpunta, busy kami, pasok ka. Kami na lang ni Kuya Ricky tsaka ni Marnel bahala. Dumating na ngayon yung mga ninong-ninong, mga visitors. Napansin ko, umulan kahapon, tangaling tapat, parang dumilim ah. Sabi ko, mukhang hindi ata enough yung liwanag ng fluorescent light para paliwanagin yung stage ng church. Yung magkita ko sa taas, ano ba yung ginagawa nito ni Arvin para mabuksan yung spotlight? Nakapaa ako doon eh. May nakalagay doon monitor, LCD, inon ko. Ako. Sabi yung spotlight kaya nasa hindi hinahanap ko. Ngayon ang nangyari, hindi ko makakita. Sinat ko yung chat group ng group chat ng worship team. Hindi ko nakakaalam paano buksan ng spotlight. Mamaya may nag-chat si Julie. Pastor, dyan po sa ilalim yan, merong switch dyan, pindutin nyo. Kung pinindot ko, uy, umilaw yung spotlight, okay, pwede na to. Sabi ko, buti na lang meron akong tech support sa church. Kaya, siyempre, parang call center lang din yan, pag hindi mo alam. Itawag mo sa technical support, yung problema, hindi ko naman pwedeng YouTube lang kung ano naman yung matatagalan pa ako. Tinawag ko lang, Dito na. Mamaya-maya, yung kakanta, saka si Kuya Ricky, nagpa-practice ng kanta eh. Sabi ko, mas maganda siguro kung pati yung projector, saka yung lyrics ng kanta, makanta ng mga ninong at ninang, para naman mag-bless sila, o kaya para mashiran, sabi ko gano'n. Yung makita ko sa computer, binuksan ko. Nabuksan ko yung computer eh. Nahanap ko yung kanta. Kaya lang ang problema ko, paano ko i-display yung lyrics na nasa computer dito. Kaya ang alam ko lang mag-type. Mamaya, chat ulit ako. Technical support na naman. Ang chinat ko, si Melba, diba? Paano ba ipa-flash itong ganyan. Dumating na si Martin. Sabi ko, bro, ikaw, computer science ka, computer technician ka, alam mo ko. Sabi ni Martin, Pastor, di ko nila alam yung pre-worship. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ginagawa nila ito. Hindi naiintindihan ko yan, mga kapatid. Kasi meron talagang mga programs sa computer na kahit na computer scientist ka, hindi mo talaga alam din. Kasi hindi mo ginagamit at hindi mo kinasanayan eh. Tinawagan lang ko si Medpa, nabasa din yung pa-flash yung screen. Sabi niya, Pastor, doon sa may upper left corner ng screen, meron ito nakalagay show screen, pindutin nyo lang. Pindutin ko mamaya-maya, lumabas na. Sabi ko, ayos Ayos. Ano ang purpose ng kwento ko, mga kapatid? Alam nyo, church, kahit na hindi nyo alam ang mga bagay-bagay, kahit na hindi nyo alam magpalabas, pag inutos ng Panginoon that you have to produce something, go for it, produce it, kapatid. Hindi ako makapag-produce ng ilaw, hindi ako makapag-produce ng ipa-plus sa LCD, pero because of the help of the technical support dito sa church, nagawa ko, kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi.
Kahit na unfavorable yung condition nyo, mag-produce kayo. Kahit na wala, ako naniniwala ako, kaya nyo bang magawa ng business kahit na kukunti lang yung puhunan, yung resources. Kaya! Oh. Di ba may kasabihin nga tayo, yung iba kalaway lang ang puhunan eh. O ikaw, anong puhunan mo? Pawis, konting pera, kapatid. O yung iba gamitin nyo yung ganda nyo, yung iba ganda lang ang puhunan, o yung iba salita lang ang puhunan. Produce something, kahit na ang situation is unfavorable. O may tanong ulit ako sa inyo, no? Naniniwala ba kayo na kahit hindi maganda ang sitwasyon natin, kahit mahirap ang ekonomiya, kaya mong masenso? Matayo pa rin maniwala. You have to produce something, mga kapatid. Oo, mag-produce ka. Ako, ito sa pagkwento ko sa buhay ko, 1997, sa inyo, hindi mo pinapanganak nito, kakagraduate ko ng high school. Lahat ng mga kaklase ko, pinapasukan na ng high school. So, yung isa nakapasok ng UP, yung valedictorian namin, yung salutatorian namin, parang Lasal yata eh. Yung iba, UST. Sabi nung nanay ko, saan ka mag-aaral? Kahit saan na lang. Eh, alam mo nung makapasok ako sa UP, wala naman akong alam, sabi ko. Pwede ba siguro sa University of Parada? Wala naman akong alam. Sabi nanay, mag-seminary ka na lang. Sabi ko, no. May music doon. During that time, hiling ako sa music. Sige, pasok ako. Pasok ko ng seminary. Wala akong kaalam-alam. Wala akong alam sa music. Hindi ako marunong maglaba. Hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong mag-English eh. Pagpasok ko lang, alam ko lang English, tatlo lang eh. Yes or no. Nagulat ako. Marami akong teacher doon, foreigner. May Australian, may American. Sabi ko, naku, paano to? Sana wag ko sila maging teacher. Kasi ang alam ko English, tatlo lang, yes or no. Pagpasok ko doon, 17 years old ako pinakabata sa batch namin. Kasi fresh from high school eh. Actually, natuto ako. Ang dami kong bagay na natutunan doon eh. Natuto akong maglaba, natuto akong makisalamuha sa tao kasi mahihain ako. Natuto akong umayos. Tinanggap ko si Lord, natuto akong magsalita ng English, at ang pinakamatinding natutunan ko is paano gumawa ng mga requirements sa school. Paano gumawa ng project, paano gumawa ng yung essay, paano gumawa ng term paper, reaction paper, writings. Yun ang pinakamalaki kong natutunan nung pumasok ng seminary. Kaya paglabas ko niyan, ito na, pasok agad ako sa computer college, tapos hindi ako nagtuloy doon kasi ayaw ko yung computer. Gusto kong course, ito nga sa Fatima Psychology, kinuha ko. Ito na, dumating yung time, magti-thesis writing na kami. Alam niyo, church, ito nakuha ko, ito nakita ko ito. Chapter 2 pala yung tinuturo ng teacher, chapter 4 na ako. Alam niyo ba kung bakit? Nasanay ako eh. Nabatak ako eh. So you see, what can happen to a person kapag napunta siya sa isang unfavorable condition, tapos pinagbutihan niya, ako naniniwala, magiging successful ka. Alam niyo ba, church, nung bago kami graduate, nung ako yung nag-aaral dyan sa Fatima, may sideline ako, kagagawa ng thesis. Kaya pinabayaan nila ako, pinapakain nila ako. Meron pang mga kaklase ko lumapit, talagang pag hindi ko pinakialaman yung thesis nila, hindi makakagraduate eh. Hindi mo naisip ko pala, grabe pa naman yung pinagdaanan ko, nakapagpatapos na rin pala ako ng pag-aaral ng ibang tao. Kasi nabata ako kung sa loob ng seminary, kapatid eh. Na-exile ako sa foreign land, na-exile ako away from home, away from my parents, away from my comfort zone, but then God was able to train me, to help me grow up, to equip me, at ng paglabas kong yan, nagamit ko, mga kapatid. So ano sabi ng Panginoon sa verse 5? Nandiyan kayo sa Babylon, 70 years sentensya nyo. Sige, gumawa kayo ng bahay dyan. Magtanim kayo, kumain kayo, mag-produce kayo dyan. So dalawang bagay pinapagawa. You have to build something and produce something. Ayan. Ano yung pangatlo? Sa verse 6, ito na.
marry and have children, then find spouses for them so that you may have granddaughter. So yung pangatlo, ito, multiply. Magpakarami kayo. Guruin mo nung nasa foreign land ka, nasa uncomfortable situation ka, unfavorable situation ka, pinapagawa ka ng Panginoon, pinapaproduce ka ni Lord, pinaparami ka niya. Naniniwala ba kayo, church, na kahit minsan ang church natin hindi naman tayo masyadong financially malago, pero kaya din mag-grow pagdating sa spiritual, pagdating sa numbers. Sabihin mo, ito pinakawa naman sa atin, multiply. Magpakarami kayo. Dumami kayo. Naniniwala ka ba, kapatid, na kahit wala ka ganong alam sa Bible, you can multiply your cell groups. You can evangelize other people. Naniniwala ka ba na kahit na hindi ka magaling magsalita, na kahit kakabaka ka ba, the Lord will use you to share His word to other people to win souls for His kingdom. Multiply. Basta sabi ng Panginoon, hindi gawin mo. Mag-multiply ka. Naniniwala ba kayo na kahit kung konti resources mo, by the help of God, you can multiply it? Naniniwala ka ba dyan, kapatid? Na kahit kung konti puhunan, kahit maliit ang pera, naniniwala ka ba na kaya natin palaguin yan? Kaya mo palaguin yan. Basta sa tamang paraan, ha? Kaya huwag mag-i-scatter, kapatid, sa tamang paraan, mumultiply yan ni Lord. Tama po ba, mga kapatid? Okay, next. Ayan. Ito pa. Aside from build, ano yung mga action words? Build, produce, multiply. Ito yung sunod, yung pray. Ayan. And work for peace and prosperity of the city where I sent you to exile. Ibig sabihin, makipag-cooperate kayo sa Babylonian authority, sa Babylonian government. Ayan. Ipanalangin nyo rin sila. Pray to the Lord for it. Ipag-pray natin si Haring Nebuchadnezzar, ipag-pray natin yung mga Babylonian soldiers, yung mga nag-captive sa atin, ipag-pray natin. Pray for its welfare will determine your welfare. Ipag-pray natin yan, mga kapatid. Biruin mo, no? Ipinagpapapray ni Lord sa mga Israelites, yung mga Babylonians na nanghuli at nag-exile sa kanila. Tayo kasi baliktad Pagka ayaw natin yung politiko, sana Lord ma-impeach. Ayan. Sana Panginoon huwag na makalaya. Ayan. Ang prayer natin, pagka ganito, sana matanggal kasi kurap Ayan. Hindi, ipag-pray natin sila. Ipag-pray na umayos, na masunod ng kalooban ng Panginoon, na ang mga leaders ng government natin, ipagkaroon ng takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa upang maglingkod. Kasi kung ano yung gagawin nilang aksyon sa ating pamahalaan, yan din yung magiging welfare natin. Di ba yung sabi ng Panginoon po dito, mga kapatid? So let us pray for our country. Let us pray for our government leaders. So yan, ako naniniwala, church, tandaan nyo, bakit ba sitwasyon mo ngayon? May crisis ba sa buhay mo ngayon? May pinagdadaan ka ba ngayon? Ano gagawin mo? Mawawala ka pa ba? Magwawala ka pa ba? Yung iba kasi pagkapakit na pinagdadaanan, ito na mag-iinom na ako, tapos pag nalasing ako, magwawala na ako. Wow! Pag-isip mo na doon pa rin yung problema mo, lumala pa, kapatid. Bakit? Una, sumakit ulo mo, may utang pa sa tindahan. Tama po ba? may utang na Red Horse. Dinaan mo sa ganun tama po ba, mga kapatid? Alam niyo sila, Daniel, iba ang mindset Nung na-exile sila sa Babylon, sa totoo lang, pwede na silang magwala, pwede na silang magrebelde. Mga kabataan panahon ng kapusukan sa buhay panahon ng pagre-rebelde. Pero sila Daniel, sabi raw, nung sila na-exile, grabe, ginawa nila, nung sumunod sila doon sa hari ng Babylon, at sinunod nila yung Panginoon, na kumain ng tama, gawin ng tama, at nagpakadalubhasa sila doon sa field kung saan sila inilagay ng ating Panginoon. Sa totoo lang, pwede na silang mga pila na patay na itong buhay natin ito. Patay kong patay na ito. Laban! Pwede silang gumanap, pwede silang mag-aklas sa Babylonian Empire. Hindi, pero hindi. Ginawa nila yung tama para sa kanila, para sa ating Panginoon. Ayan. Sana, church, una mo natin ulitin yung mga pagkakamali natin na nakaraan. Na kapag hindi nagiging unfair o nagiging
unfavorable yung situation mo, ang ginagawa natin, umaalis tayo, naglalayo tayo, nag-i-slow tayo, nag-quick-quick tayo, nagka-cancel tayo. Sana kapag unfavorable ang situation mo, ano gagawin natin? Build, produce, multiply, and pray, mga kapatid. Tama po ba? Saka ipapasok ng Panginoon yung verse 11 ng favorite verse natin, yung Jeremiah 29:11. Okay, balikan na natin yung 29:11. Ito sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? For I know the plans I have for you. Diba? Ano ang plano mo nung na-exile ka? Ang plano ko nung na-exile ako, magwawala na ako, Panginoon eh. Hindi, ito plano ko, sabi ng Panginoon. Ano pong plano ko para sa'yo? Huwag mo tutuloy yung pagwawala mo. Yung pagmumukmuk mo, yung pagsira ng kinabukasan mo, dahil na-frustrate ka, mawawasakan mo rin mo. Hindi, ito, I have a plan for you, says the Lord. Ano? Plans for good and not for disaster, not to harm you, to give you a future and hope. Sana po mga kapatid, pagka nag-discourage yung mga plano natin, kaya exile tayo, sana huwag natin halusugayin yung buhay natin. Sana huwag tayong mag-quit kayo. Sana ang gawin natin yung apat. Build, produce, multiply, and pray. Meron dalawang magkaibigan. Yung isa, na broken heart, iniwan ng nobya. Alam niyo kung anong wish na kay Lord? Lord, sana pagtakloban na ako ng langit at lupa. E narinig ng kaibigan, huwag naman, baka idadamay mo pa ako eh. O yan. Bisa may mga tao na ganun eh. Pag napoprostrate, pag hindi nakuha ang gusto, nagse-self-destruct. Hindi yung ganun. Kapatid, hindi lang mataas ang nakuhang grade sa ginawang project, ang ginawang pinagsisira na, kapatid. Ayan, sabi ko kanina, hindi lang na-approve yung thesis, sinunog na. Sino dito yung gano'n? Huwag kang magsa-self-destruct. Ang gawin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Hindi tinilit natin, build, produce, multiply, and pray. Okay, dito na ho tayo sa ating conclusion o lesson. Mayroon tayong tatlong lesson na pwedeng makuha dito, kapatid. Number 1 lesson. Ito po. During adversities and difficulties, God is able to make us victorious and fruitful. Amen. Parang hindi kayo ma-agree. Parang gusto nyo mag-self-destruct. Kapatid pagka may time ng adversities and difficulties and exile sa buhay mo, don't self-destruct. Build. Balik ko tayo doon. Basta build, multiply, pray, produce. Yun lang ang gagawin mo. Kasi ako naniniwala, God, during adversities and difficulties, kaya i-turn down ni Lord yung situation mo upside down. And make your situations favorable. To make us victorious and fruitful. Huwag di mo tanggalin ni Lord. Kung may pinagdadaanan ka, ituloy mo lang. Huwag kang mag-quick. Huwag kang magka-cancel. Huwag kang lalayo. Huwag kang mawawala. At especially huwag kang magwawala. Okay. Pangalawa, ito po. Inventions, discoveries, and breakthrough were born because of problems. Pagka maraming problema, may solution. Sabi nga ni Bishop Aurelio, be a solutionist. Mag-provide tayo ng solution. Na-invento ang aeroplano dahil ang tao pagod ng tumakbo. Pati mga kabayo pagod na sa biyahe, kapatid. Na-invento ng tao ang aeroplano. Na-invento ang cellphone kasi pagod na yung mga kartero, yung mga nakadala ng sulat, kapatid. Pagod na. Na-invento ang cellphone, na-invento ang internet. Na-invento, kapatid, ang calculator kasi sumasakit na ang ulo ng tao sa kakakwenta ng mga utang, mga kapatid. Na-invento ang calculator. Actually, yung kwentada natin mali pa eh. Dagdag bawas pa eh. Yung calculator accurate eh. Kaya na-invento ang calculator. Nakita nyo, church, baka naman dahil sa problema ninyo, guruin mo, nung ginagawin ka ni Lord, to invent a solution for a certain problem. Ano akong problema ko ngayon? Hindi ko makaisip ng problema eh. Meron akong subject ngayon, thesis writing. Sabi ng teacher, kailangan mo doon makakita ng problema
para makahanap ka ng title sa thesis mo at makasolusyon ka sa problema mo. So, sa tingin mo ba ano ang problema ko? Alam mo sa isip-isip ko, ma'am, kayo po ang problema ko eh. Kayo ang problema ko eh. Kayo ang problema ko, teacher. Pinapaisip daw niya ako ng problema para para makakama pa ko ng solution. So, nakita niyo mga kapatid, dapat solutionist po tayo, ha? Dapat mag-provide. Tingnan natin kung anong problema. Anong problema ng church? Provide a solution. Ano ang problema sa family? Provide a solution. Ano ang problema sa love life? Provide a solution. Ano ang problema sa cell group? Provide a solution. Be a solutionist. Ano ang problema ng Israel? Balik sa lesson natin, they were exiled. Ano ang solution? Build, produce, multiply, pray. Kasi ang plano ng Panginoon, para sa ikabubuti natin, plans to prosper us and not to harm us. Diba? Plans to give us hope, sabi ng Panginoon. Okay, panghuli, ito po. Ayan. God's plan is more than enough to offset and cancel the negative effects and influences of our difficulties in life. Ano mag-focus sa plano ng Panginoon? Mag-focus na kay Lord. Pag nag-focus ka sa plano ng Panginoon at kay Lord, you will come up with a solution to your problem. Okay, tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Ngayon, nakikita niyo na kung ano dapat gawin. May pinagdadaanan, may problema. Ang solusyon, hindi mag-quit, hindi aalis, o hindi mawawala, at lalong hindi magwawala. Ang solusyon, build, produce, multiply, pray. Bakit pinapagawa ng Panginoon? Sabi niya, kasi may maganda akong plano sa inyo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a bright future, sabi ng ating Panginoon. Kapatid, right now, pinagdadaanan mo. Natatakot ka pa ba? Nag-isip ka na pang mag-stop, mag-quit, umalis na ng church, mag-quit sa music team, sa ministry, bitawan ng cell group, mag-quit sa pag-aaral, o baka naman kapatid tayo, punong-puno na nag-express sa relationship that we want to terminate our relationship with others. Sana kapatid, hindi yan ang solusyon. O ito, nahihirapan ka sa trabaho, nahihirapan ka sa finances. Ay, ang ganda na pinapagawa ng Panginoon. Hindi, build, produce, continue. Ang solusyon, hindi ka mawala at magwala. Ang solusyon, kahit na nawala tayo sa lupang pangako, nawala tayo sa comfort zone, nawala tayo sa favorable condition at naging unfavorable yung condition mo, kahit na nagkasakit ka, kahit na nagkaroon ka ng setback, kahit na na-downgrade ka, kahit na na-cancel ka, kapatid, you can be victorious. You can experience success. Kasi mas alam ng Panginoon yung plano niya sa iyo. Okay. Oo, nahirap na tayo sa buhay. Mahirap na. Mahirap ang buhay, maraming struggle, ang mahal ng bilihin, ang lupit ng inflation. Tapos sumama pa yung mga politicians, yung mga government leaders na rin sa problema, nag-aaway-aaway sila. Matindi. Grabe. Pero po, ito ang masasabi ko sa Pilipinas eh. Bagamat nasa sariling bansa tayo, pero I felt that we are exiled na our own country, kapatid. Bakit? Kasi wala kang magawa eh. Pero, ang maganda, kahit wala tayong magawa, yung Panginoon natin ito'y magagawa. Ang maganda, kahit na hopeless tayo, kahit na wala tayong makita, kahit na wala tayong mag-isip na plano, ang Lord may plano para sa atin. Ano sabi niya? I have plans for you. Hindi yung plano natin dapat ang masunod. Yung plano ng Panginoon. So ano ang condition para masunod yung plano ng Panginoon? Gawin natin yung apat. Build, produce, multiply, and pray. Mag-pray tayo. Tayo yung mga tabi natin. Father, salamat po Lord sa isinare niyo po Panginoon sa amin. Lord, thank you so much. Nakaka-relate kami Panginoon sa bansang Israel. That they were in captives in exile for 70 years. Pero Lord, mahaba yung taon na 70 years na yan, ng pag-ihirap at pagdurusa. Pero sa kabila niyan, Panginoon, pinapagawan niyo sila, Lord, ng maganda. Binuksan niyo, Lord, yung kanilang kaisipan, Panginoon, at isinare niyo, Lord, sa kanila yung napakagandang plano ng sa ngayon, Lord, magpatuloy po sila. Lord, gawin din po, Panginoon, ang aming nais, particularly, Lord, sa paglilingkod sa inyo. Nawa, Lord, hindi maging hadlang ang pagiging exile, ang unfavorable situation,
Ang dami ng problema sa buhay para kami mag-quit at tumigil sa paglilingkod sa iyo. Bagus na Lord, ito pa yung mag-motivate sa amin, Panginoon, to find the solution, to become strong, to grow and to multiply, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. And Lord, I pray, Panginoon, sa aming mga kapatid, meron man kaming pinagdadaanan at unfavorable situation, I pray, O Lord, na mag-grow kami during this storm. I pray, Father, na ma-reveal, patuloy na makita namin ang kaliwanagan ng inyong plano, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless.